mga Amerikano man ito. Kano sa kapatlag dito. Kano, bagan pa ba siya mga Vietnamese ba? Nagtimpang ni, tapos sabot nga, diri gipapasudlang tao. Dito na ngayon na ito nga flagpole ko, inukad na ngayon na ito na ito sulod. 12 anyos sa maligis nga upat nga duhaan hapon nagkasag kasi to siya nga bukid nga Mount Trapalesira, ang motor ay mga kamino. Sulan mga kamino, pagdara sa miro mga pag. Madiskumpli namon, kuan na. Tanggal na nga ito ang tulga, tanan. Waray na flagpole, tuwan na. Dito sa probinsya ng Samar, sa Calbayog City, bayan ng Tumaligis, may isang bundok na hindi kalayuan mula sa aming lugar. At ang bundok na to ay tila ordinaryo lang sa paningin ng marami. Ang bundok na to ay tinatawag naming Mount Banderahan. Alam nyo ba, ang bundok na to ay may nakatagong kwento? Kaya tinawag ang bundok na to na Mount Banderahan ay dahil ayon sa mga kwento, noong panahon pa ng mga Hapon, nagtayo sila ng watawat o bandera sa tuktok ng bundok. Kaya mula noon, tinawag na ito ng mga taong nakatira sa Tumaligis na Mount Banderahan. Sa panahon pa ng gera sa mga Hapon, ang paglalagay ng bandera ay isang palatandaan ng kanilang pananakot sa isang lugar. At ang banderang ito ay ikokonekta natin hanggang sa dulo ng kwentong ito. 15 taong gulang ako noon nung una kong marating ang tuktok ng bundok. Kasama ko ang aking mga kababata. Trip-trip lang para makita lang ang gandang tanawin mula sa taas. Nung panahon na yun, wala pang masyadong cellphone o kahit anong gadget. Kaya hanggang tingin lang kami at damang-dama namin ang kapayapaan at ganda ng kalikasan. At wala sa aming may ideya na may matatagpuan kaming malaking butas sa taas. Ang butas ay parang sinadyang gawin. Sapat ang laki para makapasok ang 2 o higit pang tao. Lumipas ang mga panahon at isang araw na ibahagi sa akin ng aking aba ang dahilan kung bakit may butas sa tuktok ng bundok. Dahil isa siya sa mga nasaksi nung dumating ang mga dayuhan sa aming bayan. Doon nagsimula ang aking interes. Gusto kong malaman kung bakit ginawa ang butas at ano ang nilalaman nito. Taong 1970, may dumating ng mga dayuhan sa barangay Tumaligis. Noon ay simple pa at hindi pa matao ang aming lugar. Ayon sa aking nalalaman, may 5 o 6 na mga dayuhan ang dumating. Mga Amerikano at mga Hapon. At marami silang dalang kagamitan, lalo na sa pagtulukay. Kinausap nila ang punong barangay at sinabi nilang, Captain, we're going to the mountain. We build tower for a signal. magtatayo lang sila ng tower upang makasagap ng signal papunta sa ibang bansa. Pumayag naman ang kapitan. Umakyat na nga ang mga dayuhan sa bundok at nag-hire sila ng mga kabataan upang tulungan sila sa kanilang mga gamit papunta sa tuktok. Isa sa mga tumulong na yun ay ang aking ama. Lumipas ang mga araw, ayon sa mga nakakita, nagtayo ang mga dayuhan ng isang malaking tolda at sa loob nito ay may mga taong naluhukay. Walang sinuman ang pinapayagang pumasok maliban na lang sa kanila. At alam nyo ba ano ang sumunod na nangyari? Hanggang ngayon, narito pa rin ang ilan sa mga taong nakasaksi sa mga dayuhan at mula sa kanila malalaman natin ang kanilang kwento.
Amerikano, saan kuhan. Ambot ka na ako, pasang-usal lang itong Pilipino. Usulan ditong Pilipino. Tagal kami sa itong mga salmon, kung nga sa may apigi sa lubi, itra pala nila, mga generator, sige andar, nato kami, di kami pasalud, ang mga trapal sa ubos, gibutangan dito mga ano, may palabas ng bunuan, may supil. Pwede kang sumulod dito sa Himo Trapal. Adiri, Dili pwede sumulod. pwede, tadi kami yung pagkita, kailangan pinagawas, may pagkita, bago ito inukan, apigi bulan to na, bulan na, Bulan? bulan to bilang aero pag-standby. Pikil ako naman dito. Wala pa tumatikangi, pero pag dito na siya na, dito na luho na. Pero duha klase itong luho. Ano sa tok-tok ha? Ano sa subos-subos? Dito na ginukaran ang kayamanan. Dito din, siringira nga kayamanan. Dito sa subos-subos na ito. Katubang na sa datag. Sinulan to sira nga sa igbaw. Kandira sa mga gamit. Duha itong luho. Ano sa tok-tok god? Ano sa tok-tok? Butangan, nira. Dito ba? Tubo. Simento na ilarom. Butangan nila tubo. Upat lad to sira, upat. Mga nano na mga lahi. Mga bagaman tong kano, bagaman ko ba siya mga Vietnamese ba? Hindi man natin makuha ng English. Daw kami. Damo kami. Usa ka lang dito liwat. Oo. Usa ka lang dito. Nano na mga gamit adto na irang mga kuan. May irang mga dala siguro. Kuan man adto mga container tapos may jackamer, may kuan ito na may daman to sa rin to naghawan man to sa rin to sa kuan. Baw. Tapos Oo, kay sira. tent gidako. Oo. Sugad nga to. Tapos sa sulod sa tent bawal ko na Oh, sulod. diri. Diri ko di pa pasulod na. Diri. Wow. Diri. Dinalanganin kami sa ubos. Pag dool namon sa tubig o simento, dinala kami sa kuan. May dana abot ngadto. Tapos Diri kami makakita dito sa sulod. nasulod na lang to. Diri. Mga sobra na bulan. Sulod bulan. Oo. May tubo pa nga na, mo to nada pa. Santo, akong edad siguro mga sa mga 12 anyos sak. Tapos may umulpot din sa tumaligis nga upat nga duhaan hapon, duhaan Australiano. Tapos ang Kapitan Santo si nawara ang tulin pa. Nagkasag kasi to siya nga bukid. Magkukan ako to siya signal, magsasagap. Di naghimo siya ratin. Abutod nga to sang kusan bukid. Diri pwede magsilip, sagad ora-ora. Tapos ganito kami, nakahakot pa kani Santo kung nanon na. Basta nilimutan kung nanon kung hakot. Basta pag ganito na mong pagkawar na sira, dako naman ang lungab sa ilarom. May luho na. May dito sabot nga. Di 4 siguro doon nga tubo. Ambot, wala pa ba yan na? Mauna ito, kung ambot, kung na nakuha. Ay, niragod ko sa ito, magsasagap na ako sira. Ganito na mong nawara na sa rida, may luho naman. Dakong luho. Nagtrapal sira. Kauman, sulan man kami nila pandara sa nila mga bag. Kaya rin man na kami kumita o hindi na kami nang ipapasulod. Maraming bulan na ito. Nila nga ni Siring, nila may bina. Mga Amerikano man ito, tapos nagbalay malad siya dito. Nagtimpa nga tapos sabot nga, may dasira pa nakakwarto. Diri gipapasudlang tao. Dito na ngayon na ito nga plagpul. O inukad na ngayon na ito nakadasulod. Madiscovery namon, kuan na. Gintanggal na nga ito ang tulda. Tanan. Waray na plagpul, tuwad na. Ito ngayon ito nga plagpul dito sini. Dito na rin inukad nga ito. Larom na luho, unom na nakadupa. Tigdag ko lang ito gawag raliwat. May dalat generator. So, sumasuma sa akon sa ito nga treasure hunter na siring nga. Iton ko nila nga kayamanan o kung bulawan ba itong nano, barita man ko nito. Mga usala ko nito ka kahon nga ito pero barita. Umula ko noan iragin interest kay minus ang gastos kaya mabawla. Batay sa aking narinig, mula sa kanila, nasa 2 o 3 butas ang hinukay ng mga dayuhan. Upang makumbirma ito, bumuo ako ng isang grupo para personal naming hanapin at makita kung ilan talaga ang butas na ginawa ng mga dayuhan at kung may makikita pa kaming bakas ng nakaraan. Adi? Oo. Yan ito nagdan. Ano na, piktawin na ninyo. Hindi na kala mga karito na rin. Oo. Bahala. Hindi naman. Bahin, masiring ko yan. Base sa aking pagsusukat sa Google Map, mula sa panan ng bundok ay nasa 700 meters ang lalakarin bago marating ang tuktok nito. At ang taas naman nito ay nasa 430 above sea level. Matataas na damo at puro paakyat ang iyong mararanasan.
Makadtukit nga ni sa lawod pag nagpapalawod kita, anatong bukid ang pinakasentro na nakikita mo na bagan mountain ba na bulkan mayon ba sa ngatanan san Kalabaon. Sanit di ka mawawara. Bob, okay ka la? Ito lang. Sa ilang minuto naming paglalakad, hingal at sakit ng binti ang aming nararamdaman dahil sa sobrang tirik ng daan. At sa parting ito, ilang metro na lang mararatingan namin ang tuktok. At dito pa lang, matatanaw mo na ang buong Tumaligis at buong Kalbayog. Kaya mo? Makuha ng ura-ura ba ya? Relax lang pagkuha na. Okay na, Bob. Kuha na akong sapatos na din. Lahat ng pagod mo sa paglalakad ay mawawala dahil pagdating mo sa tuktok, ito ang iyong makikita. A twist was about to show. So yan guys, dati, ayan, nakikita nyo, sobrang tuktok talaga yung bundok. Tapos dito, gumawa ng malaking tent ang mga dayuhan. Ayan, dito. Yan, malaking tent. Tapos yun, yung butas na yan. Hanggang dito na siya. Yan o. So, siguro dito, hanggang dito yung tent. Tapos yung mga batang sinuhulan dito nila na magdalaan ng mga gamit nila. So hanggang dyan lang. Yan. Tapos yung tent dito. Yan. Nandito. Yung butas. So hindi namin malaman kung ilang butas talaga yung makita kasi sabi ng mga nakasaksi dati hanggang doon sa papasok dito. Yan. Nakita niyo yan. Dito. Papasok dyan. Punta doon sa baba. Mayroon pang isang butas doon. So hindi naman malaman kasi masyado nang makapal yung damo. Sa aming paghahanap sa isang butas, inabot na kami ng dilim. Kaya pinagpaliban na lang namin at itutuloy namin bukas. Paggising namin, tiningnan namin ang paligid ng butas. Kung may makikita pa kaming ibang bagay tulad na lamang ng isang tubong na hukay ng isang binatilyo dito. Pinasok namin ang makakapal na damo upang puntahan ang sinasabing malaking butas. At sa ilang minuto namin paghahanap, ito ang aming nakita. Oh! Hoy! Ha? Naman? Ha? Ay na. Hala! Grabe, first time ko yung makitaan. Hala, grabe. Kuda ako. Grabe, grabe, kalarom-larom. So, yun mga ka-likers, nakita na namin yung isang butas. Yung butas kanina. Yung butas mga ka-likers dun sa taas. Ito, grabe mga ka-likers, sobrang laki. Sa unang pagkakataon, ngayon ko palang nakita ang isang butas na mas malaki pa kaysa doon sa tuktok. Sa aking tansya, nasa 5 o 6 na metro ang lapad nito. Sa aking pagtanong-tanong, nagkaroon ako ng
haka-haka. Sa mga butas na ito ay ikokonik na natin ang inilagay na bandera ng mga Hapon. Ito ay hindi lamang palatandaan ng isang tagumpay sa pananakop ng isang lugar. Marahil ito ay isang palatandaan, pahiwatig o marka na magtuturo sa nakatagong mahalagang bagay. Dahil ang bandirang ito ay itinayo ay hindi lang ordinaryo lang. Sapagkat sa likod nito ay may tinuturo na isang Ang flagpole ba kini? Oo. Ano yung flagpole? Oo. Gin pagbalik dali mo nga dili sa ilong kahamis at dito mga surat may mga hinapon. Tapos may mga araw nga to. Tudlok ba kun pera ka stick nga to. Adto? Oo. Ah, grabe. Baga dito. Kay huyang-huyang ko ng flagpole na. Kaya uray naman. Oo. So, bali may mga may nakatudlok kadto kung hain ito na. Tudlok nga to. Yan kay kalibutan ta man sa tukon hain na to flagpole kay birik naman. Oo. Basta nakatudlok dito, pitch and con ho. Oh, ini daw. Oo. Pit. Pit to to. Pero- kapit nga to. Pera kapiktaw. O pera nga pit daw. At tunan dito kayamanan pero kalibutan man ko na inyo mo. hinanap ko ang dalawang binatilyo na nakakuha ng tubo na malapit sa butas. Nakakuha ng tubo man na nakausok sa bandirahan. Kung nagka. Oo, tol. Mga Kay mga siguro ko, tol. halabad to. Mga kasagasing sa tol. Actually, waray sad to sa amon, tol. Mga kombo, waray to na amon. Pinsa rin na sad to ang magukad. Tagilid. Sa pinakataas gud. Yan, kaya di panguli na kami sad to na akuan. Kay Tiban Lodge, sad na kunta kami. Sa pinsa na kung magukad. Gintry ko to lang ako amon sundang. Gintry ko yung so maging ting nun to. Bubligan na naman pagukad. Baligyan na ako to. Wala mo. Bahin ko doon sa lahat. Gusto ko sanang bilhin ang bagay na nakita nila, subalit na ibenta na pala nila ng halagang 20 pesos. Nang dumating ang mga Amerikano na may kasamang Hapon, ang mga Hapon ang may alam kung saan nakatayo ang bandera dahil mismong lahi nila ang nagtayo noong unang panahon. Ang sinabi nilang magtatayo sila ng tower ay isang kasinungalingan lamang upang sa kanilang paghuhukay ay hindi magdududa ang mga tao sa tumaligis. Sa isang mahigit na isang buwan na kanilang paghukay, bigla na lang silang nawala. Iniwan nila ang kanilang mga gamit tulad na lang ng tolda, generator at mga kagamitan sa paghukay. Wala ni isang tao sa tumaligis ang nakakaalam kung saan nagtungo ang mga dayuhan at kung ano ang kanilang nakita. Sa paglipas ng panahon, nanatili pa rin malaking katanungan sa bayan ng Tumaligis ang pangyayaring yon. Ano yun? Ada ba? Pat iskupita to pas tupi. Sa aming pag-alis, nagtayo kami ng bandera na may nakalagay na pangalan ng bundok para buhayin ang presensya nito. Makilala kung sino man ang makakarating dito. Pilipinas ay hanggang ngayon marami pang nakatagong kwento na hindi pa naisa sa publiko dahil naging sentro ito ng mga nakaraang digmaan. Maraming pangyayari at mga bagay na nanatiling nakatago sa paglipas ng panahon na tila'y naibaw na sa limot. Kahit hindi pa tayo nabubuhay nung mga panahong na yon, kaya pa rin nating balikan ang mga kwento mula sa iilan upang maibahagi pa sa susunod na henerasyon.
lahat ng ibahagi ko at naipakita ay base lamang sa aking sarili. Nananawagan ako sa mga programa para sa mas malalim pa na investigasyon para magbigay linaw kung ano ang nahukay ng mga dayuhan.